kaya may waitlist is because there's a shortage of daycares. Most of the parents, as early as like giving birth, they already put their kids on a waitlist in a daycare. Ang makahanap ng reliable na childcare, lalo na dito sa Toronto, isa sa mga breaking point ng mga family, lalo na ng mga nanay. Sa panahon ngayon na double job o triple job ang mga magulang para lang labanan ang high cost of living. For many years, malinaw na malinaw ang findings ng mga health experts na napaka-importante ng quality na childcare para sa mga bata during formative years nila. Especially yung direct na aruga ng mga magulang, ng mga nanay, o kung hindi available ang nanay ay yung tatay. O importante ay yung environment. Kaya hanggat maaari sana ay mula pagkasilang hanggang 3 years old ay inaaruga ito direkta ng kanilang mga magulang. Pero dito sa North America, merong ibang kultura. Halos parang may stigma kung ikaw ay sabihing stay-at-home mom, na para bang nadidevalue ang pag-aaruga sa kanilang mga anak. And sa kabilang dako din, career-oriented yung mga tao dito na siguro sa kadahilanan din na ngayon ay kailangan ang parehong magulang na nagtatrabaho para makasurvive. And dahil sa mga obstacle na to, ay na-jeopardize ang opportunity na sa very formative years ay inaaruga ng sarili nilang magulang ang mga bata. Time is gold, di ba? The cost of living is so high right now na kailangan mo talagang magtrabaho. Hindi enough yung nakukuha mong sustento sa gobyerno or yung child benefit support to live. Kasi minsan, pambayad mo lang ng rent yun. Paano na yung future ng anak mo, di ba? Kaya nagbibigay ng sustento ang gobyerno is for you to be able to provide for your child sa mga needs niya and sa future niya. But then, ang nangyayari, pinapambayad na lang sa rent. Kailangan ng pagkain. So, ibibili na lang ng bigas or ng food, right? That's a sad reality. Bilang tulong ng Canadian government, na-introduce yung tinatawag na $10 daycare. Although in reality, hindi naman talaga siya $10, pero nevertheless, very affordable. Maski sabihin pa natin sa Ontario na umaabot ng $19 a day yung full day na childcare, not bad. Pero ang reality ay merong kakulangan. Ang ine-expect nila ay magkaroon ng 250,000 na facilities across Canada, and unfortunately, ay medyo hindi abot doon. Maski na qualified pa sila kung kulang talaga sa facility. And hindi naman nila pwede i-pause yung expected na delivery nila ng mga bata. Or dahil sa long wait times ay potentially pwedeng maapektuhan ang arrangement nila sa trabaho o capacity nila. Yung mga childcare support na to, syempre base to sa household income. And obviously, ang pinaprioritize ay yung mga nag-earn ng less than $20,000, for example, dito sa Ontario, na talagang 100% eligible sila na walang bayaran. And then as dumalaki ang household income ay mas paliit ng paliit yung maaaring i-cover. And dahil na rin sa recent na influx ng madaming mga migrants, and syempre sa mga migrants na yon, marami din doon ang mga nangangailangan financially, pero ang mas malaking ang challenge ay yung paghanap ng mga available na centers. Unlike sa Pilipinas na pwede mong iwan sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, ganyan. Dito, kung wala kang family, wala kang mapag-iiwanan ng anak. Kaya madami din iba na nagpapababysit na lang sa kapitbahay. Pagka Pilipino, iniiwan sa kanila yung mga younger kids.
Syempre, yung iba, babantayan lang anak mo, o manonood lang sila ng YouTube the whole day. Nakaupo lang yung bata, di ba? Unlike pag nasa school, they learn to socialize, they learn how to play properly with other kids. Pero pagka kunwari, nasa bahay lang or nasa kapitbahay mo lang, syempre, kung sino lang yung kasama nila doon, compromise na nga yung formative years na yun. I-breakdown natin ang iba't ibang types ng daycare dito sa Canada. Una, full daycare. Ito yung classic, roughly 7:30 ng umaga hanggang 5:30 or 6 ng gabi. Most common para sa infants, toddlers at preschoolers. Dito usually papasok yung $10 a day or $19 a day program. Pangalawa, before and after school. Para sa kindergarten at school age kids. Umaga bago pumasok sa school, tapos after school hanggang 6 p.m. Madalas yan sa YMCA o sa school mismo. Meron din part-time, half day lang, morning or afternoon, mas mura pero limited hours. Tapos extended hours. Ito ang sobrang bihira. Less than 2% lang ng centers ang may evening or weekend care. Kaya kung shift worker ka o double job, ang hirap talaga. Meron ding usapan tungkol sa quality. Maraming concern dito. Ito ang ilan sa Ontario Legal Staff Ratio. Para sa mga infant, 1:3. So, isang staff para sa 3 infant. Para sa mga toddlers, 1:5. At para naman sa mga preschooler ay 1:8. Pero dahil nga sa labis na kakulangan sa mga ECE staff at mga center, ay mas nagkakaroon ng approval para sa mga non-qualified staff at mga temporary na staff. Mahirap maging teacher, especially pagka younger kids, di ba? Tsaka hindi lahat komportable mag-work with kids. So I think isa rin yun sa mga kakulangan na wala masyadong teachers. Kahit dito sa amin, pagka kunwari mag-absent kami, kailangan namin ng supply teacher, wala kaming mahanap. Pag-usapan naman natin ang ilan sa mga nakita at na-report na problema sa sistema. Ayon sa Auditor General ng Ontario, noong 2023, mga 27% ng CWE-LCC spaces o around 80,000 ay vacant o hindi naman talaga operational. Pero may funding pa rin. Meron ding mga tinatawag na fake non-profit. Nagre-register sila as non-profit para makakuha ng government funding at tax benefits. Pero essentially, for-profit talaga ang business nila. Minsan may issues din sa attendance. Ikiklaim na may bata pero hindi naman talaga pumapasok o over-reporting ng hours. Resulta, mas kakaunti ang totoong available spots at nasasayang ang pera ng gobyerno na pwedeng ginamit para dagdagan ng spaces. Kaya kahit may program, ang hirap pa rin makapasok. Ang isang alternatibo na unfortunately ay na-pause noong 2024 ay yung Home Child Care Provider Pilot. May ilang mga pamilya noon na eto ang napiling pathway at nagawa nilang mag-sponsor ng live-in caregiver na usually ay kapamilya nila na yun mismo ang mag-alaga ng kanilang mga anak. At para sa kultura natin mga Pilipino ay mas inline ito. At masasabi rin natin na long-term investment to para sa in-sponsor dahil sa pathway na pwede sila maging permanent resident. Unfortunately, ito ay na-close, so baka antabayan na natin once na ma-clear ang backlog at piliin na ibalik itong pathway na to, ay yung inaakala ng iba na napakamahal kumuha ng live-in caregiver, specifically sa mga bata, kung i-weigh natin yung benefit, ay baka masulit ito in the long run. Napakahirap i-navigate bilang parents etong predicament, no, pagdating sa childcare. Minsan pakiramdam ko parang vicious cycle. Magtatrabaho, magdo-double job, triple job, yung mga magulang para ma-afford yung childcare. And kung hindi naman available o hindi sila nagka-qualify, then yung mga more expensive options ang only choice. Pero at the same time, tulad nga ng sinabi ng mga expert, walang makaka-replace sa pagiging hands-on ng mga magulang sa pag-aaruga ng kanilang mga anak. Pero sa society ngayon, sa economic situation ngayon, gustuhin man siguro ay ang hirap na i-jeopardize yung karir nila na kailangan mo syempreng
double income, usually or triple pa, just to make ends meet. And yan ang totoong pinagdadaanan ng mga Pilipino ngayon dito sa Canada. Kung nag-a-agree lahat ng mga experts about sa importance ng quality childcare, hindi ba dapat isipin na bigyan ng mas malalaking benefit yung pag-aaruga sa bata ng sarili nilang mga magulang during the formative years? Halimbawa, yung mat leave na mas papatagalin pa up to 3 years. At the same time, yung financial support, especially para sa family na nandito nagpapalaki ng mga anak nila during these formative years, na hindi sila matatakot na dahil walang trabaho o hindi makatrabaho ay mawala na yung mortgage nila o hindi na sila makabayad ng renta nila. Dahil sa uli, mismong Canada din ang magbe-benefit sa klase ng pagpapalaki at kung anong klaseng mga mamamayan magiging eto mga batang to.